beloved, Boss Mike, Cervera. Pasok! Sa dami ng mga baril na nakarehistro kay Senator Bato de la Rosa, ang hawak kasi ni Senator Bato ay Type Nako. 5 firearms license na Grabe. bibigay para sa mga tao may higit 15 baril o mga certified gun collectors. Oh. At labis-labis dyan ang nakarehistro kay Bato. Grabe. Sa records ng PNP FEO, merong nakapangalan kay Bato na 116 firearms mula assault rifles hanggang submachine guns at Grabe, mga no? pistol at mga revolver. Ang daming mga baril, mga kababayan ni Bato de la Rosa. Parang talagang pinaghahanda niyang makigera sa mga mang-aaresto sa kanya. Kaya dapat idagdagan pa yung mga mang-aaresto, ano? Dahil si Bato, mga kababayan, mukhang ready ito. Mukhang manlalaban ho si Bato, ano? Mukhang manlalaban si Bato. Di ba? Manlalaban ho si Bato. Ibang klase, makiliti. Oo. Jing Martin, wala. Oo, lalaban ito. Oo. Ayon sa records, meron siyang 36 na rifle at higit 70 mga handgun. At hindi ito basta-basta kung ano-ano lamang na mga baril. Halimbawa, meron po siyang dalawang 5.56 Grabe, mm bore bullpup rifles na Grabe. gamit po ng Israeli Army na nasa 300,000 pesos ang bawat isa. Grabe mga kababayan, 300,000 pesos ang isang baril. Daig pa mga kababayan, second hand na kotse. 300,000 ang isa, di 600,000, dalawa mga kababayan. Putang ina ba to, saan ka kumuha ng pera? Kita nyo, no, mga kababayan, ano, matindi talaga. Minimum po yan. Meron din siyang dalawang Israeli-made Galil Grabe. ACE-21N. Nako. Meron siyang dalawang Uzi 9mm submachine gun. Grabe. Gawa po ng Israeli Weapons Industries. Bakit ganun? Mga kababayan, puro lagi nga mga baril ni Bato galing ng Israel, ano? Ha? Galing ng Israel lahat yung baril At isang FNP-90, isa Nako. pang kakaibang rifle at kalibre Nako. na meron pong bullpup design. Nako, grabe. At Ganda. meron siyang isang Heckler & Koch 417. Pero hindi Pang-sniper, mga kababayan, lang po yan ng HNK ni Senator Bato. Grabe. Meron siyang hindi bababa sa 4 na Heckler & Koch Nako. HK416 assault rifles. Nako, grabe. Sa huli, si Senator Bato ay merong hindi bababa sa 7 AR-15 type assault rifles. Grabe, mga kababayan. Anong gagawin mo dyan? Bakit? Anong meron? Makikipagpatayan ka ba talaga? Sige, manlabang ka! At meron din siyang tila sniper rifle, isang .338 caliber rifle na gawa rin po ng Galil. Nako. Lahat naman po ng mga ito ay mga legal dahil rehistro nga po. Legal, legal. Mga kababayan, na-rehistro, maayos. Wala naman yun. Yan nakakapagtaka. Bakit napakarami? Ito sa PNP FEO. Ayon sa patakaran ng PNP FEO, basta pasok si Senator Bato sa mga requisitos, pwede siya magmay-ari ng maraming baril. Yan. Pero ito po, kailangan merong paglalagyang safety vault o Oo. caja de hierro Na? ang lahat po ng mga baril na ito Nako. ayon sa mga patakaran ng PNP FEO. Paano yan? Kung ayan ba nagkaroon siya ng mga kababayan parang bolt para lang sa mga baril na nando doon naka-display ang mga yan? Na hindi basta-basta nabubuksan, na merong sariling lock na parang sa caja de hierro, ganon? Kung gaano kalaki ang vault ni Senator Bato para sa 116 firearms, Ang dami yun niyan. po ang hindi tayo sigurado. Mga malakondo yan, mga kababayan, malakondo. Magtatayo nga ng army kasi, talaga ba? Sa bagay, membro ng Davao Death Squad nga pala yan. Pero meron pang isa pang tanong. Sa records po ng PNP, lumalabas na ang permit para sa 14 na mga baril ni Senator Bato inaprubahan nitong Marso lamang. Nako! Ang approval date para sa 9 na pistols at revolvers ay noong March 5. Biruin yung mga kababayan, kaka-approve pa lang pala ito. At 4 na rifle at isang pistol naman noong March 6, 2026. Ang hindi lamang po malinaw
kung ang mga approval na ito ay para sa mga new gun permits or renewal ng mga lumang firearms permits. Nako. Ano pa man, ang approval ng mga permit na ito ay dumating 5 buwan matapos sabihin ng pamahalaan na hinahanap nito si Senator Bato. Patay. So ngayon, mga kababayan, tinanggal na ho yung mga permits niya, no? Pinapatanggal na yung binapabawi yung kanilang permit, mga kababayan, sa mga baril na yan. Bagamat wala pang nailalabas na public arrest warrant noon, ilang buwan na rin pong sinasabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na hinahanap ng pamahalaan si Senator Bato na nagsimulang magtago noon pang November 2025. Nako. Ang nakakapagtaka siyempre, Ay. habang hinahanap ng Interior Department si Bato, Ay. ang ahensyang nasa ilalim ng DILG, inaprubahan naman ang 14 niyang firearms permits ng walang kaproblema. Kita nyo, mga kababayan, kaya itong si John Vic, alam nyo ba na visit na si Pangulo dyan? Ewan ko kung nasabi ko na sa inyo. Sabi ng ating bubwit sa Malacanang, mga kababayan ko, sabi ganito, seryoso Sabi sa akin, alam mo, naku, Boss Mike. Bakit ano yan? Naku, grabe. Ang nangyari dito sa cabinet meeting, cabinet secretary meeting. Ano nangyari? Hala ka, halos ipagtabo yan yung John Vic. Talaga? Kaya lang, talagang si Pangulo, bisit na talaga. Konting-konti na lang talaga bakit naman bakit naiinis? Paano napapanood nga yung mga balita? Na anong mga balita? Na wala ngang nagagawa daw si John Vic. Binabantayan ng taong bayan, ganon. Napapanood ba yung mga vlog namin? Ay, oo! Chismoso, no? Oo! Chismoso, mga kababayan. Oo. Yan, Ami Ponce. Malakas daw kasi si Ombudsman. Kaya nasasalo-salo pa Oo. Pero sabi nung ating source, konting-konti na lang. Talagang pikon na daw po si Pangulong Bongbong. Hayop din. Wala man lang daw nagawang nagawang achievement. Hayop. Yan, tapos si Bato, eto. Panganib umano si Senator De La Rosa. Sabi Armado at mapanganib umano si Senator De La Rosa ayon sa NBI. Kaya pinakakansela nito ang lisensya ng mga baril ng PNP Chief. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si mobile journalist Alexis Ebre. Alexis, una sa lahat, anong update sa pagtugis sa mga otoridad kay Senator De La Rosa? Bilis. Gigi, patuloy nga ang manhunt operation ng PNP at NBI dito sa puganteng si Senador Bato de la Rosa. Hihiling ng NBI sa PNP na kanselahin itong mga lisensyadong armas ng senador. Nako. Pa kay Ayan kinakansela na ang mga permit ng mga baril ni Bato de la Rosa. At mapanganib nga daw kasi maraming baril, baka manlaban. Sige, manlabang ka na, Bato. Bato, manlabang ka para maranasan mo rin yung mga ginawa nyo sa mga biniktima yung pinagpapatay ninyo, kay Atty. Melvin Ibag, ang NBI Director, meron nga daw itong 118 na lisensyadong armas. Address daw lahat ng ito sa bahay niya sa Davao City. Dagdag pa niya, halo-halo nga raw itong mga armas niya. Meron siyang rifle, high-powered gun at shotgun. Kung babalikan natin, Gigi, mismong si Senator De La Rosa ang nagsabi na hindi siya agad-agad basta susuko. Sinabi niya yun. Hindi ako basta-basta susuko. Sabi naman ni Robin Padilla, kung nandiyan ako sa tabi ni Bato de la Rosa, parehas kami na na makikipag laban. Lalaban daw silang dalawa ni Robin Padilla. Nakipaghabulan
ang senador sa loob ng Senado Mm. sa ilang tauhan ng NBI nitong Mm. May 11. Mm. Noong May 14 naman ng madaling araw, nakita na pumuslit itong si Senador Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla. Yan. Ilang oras matapos nga ang putukan na naganap sa Senado. Oh, kita nyo? Tinaranta lang nila yung mga tao tapos natapatakas na si Bato de la Rosa. Tuloy. Nga may mga armas itong si Senador Bato de la Rosa. Aha. Iingat nga ni NBI Director Melvin Matibag ang kanyang ilang tauhan. Oh, mag-ingat po kayo mga taga-NBI ha. Alam nyo naman si Bato, criminal yan. Oo. Criminal yan, parang yung anti ni Ai Chang at saka ni Jojo Chavez. At saka ni Arnold Lopez. Parehas na ni Bato de la Rosa, yung anti nila na kriminal. Oh. Ito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. It's one of the major concern kasi nga galing siya sa law enforcement. So he Ah. knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. Mm. Already ordered yung lahat ng district and regional officers to do their own monitoring po sa kanilang respective areas. At Alexis, may pahayag na bang kampo ni De La Rosa tungkol sa sinabi ng NBI? Jiggy, itinanggi ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Na? Atty. Esarelito Torion Na? na panganig at armado itong si Senador Bato de la Rosa. Paano hindi mapanganib yan, attorney? Di ba nga, daming baril Ang daming baril. Yung si Bato. Tapos sasabihin nyo, hindi mapanganib. Anong gagawin niya sa baril niya? Hindi man lang niya ipagtatanggol yung sarili niya? Hindi man lang manlalaban? Sabihin mo, manlaban ka ba to? Wala na, Jojo Chavez, criminal na yung anti mo. Criminal na. Tuloy. na kanyang kliyente. Aniya, wala itong basihan at Na? para bang hindi ito nakakatulong sa investigasyon o sa kinakaharap niya ngayong issue. Hindi! Nakakatulong yan! Bakit? Ito naman si attorney. Siyempre para makapag-ingat yung mga kawani ng NBI, yung mga ahente ng NBI. Diba? Pinagbabayad muna ng daan-daang libo. Pag hindi nakabayad ng daan-daang libo, yun. Sigurado, yung anti mo, makukulong. May resolba nga ito. Hinimok ni Atty. Torion na ang NBI at iba pang government agency na itong ICC arrest warrant sa Korte Suprema ay sa alinsunod nga ito sa konstitusyon. Jiggy? At Alexis, naunang sinabi ng NBI na may impormasyon na sila sa posibleng kinaroroonan na De La Rosa. May update ba tungkol dito? Wala, ni-raid na nga yun. Yan mga kababayan, ni-raid nga kahapon. Sabi ni attorney, eto mga kababayan, pakinggan natin yung asyang abogado. Pasok, kung ano masasabi. 118 firearms. Guys, alam nyo ba na 118 ang baril ni Bato? 118 firearms. 118 nga rin ang alam ko 118, Firearms ang nakarehistro sa kanya. Mm. Merong sidearms, rifles at shotgun. Ngayon, sinabi ni Justice Secretary Vida na ire-revoke ang gun licenses niya. Correct. Ibig sabihin, pag nakita siyang may baril, pwede siyang makulong for illegal possession of firearms. Kapag ka na-revoke, di ba? Kunyari, may dalang baril, na-revoke na. So, wala ng lisensya yun, So, kapag ka may nakita na dala-dala kang baril, Bato de la Rosa, illegal possession of firearms. Parehas na kayo ng kaso ni Robin Padilla. Well, tama lang yun. Kasi may warrant of Tama daw yun. laban sa kanya. Hindi pwedeng fugitive siya from justice, tapos pwede siyang magkaroon ng baril. Ang lisensya ng baril ay privileged. Oo nga. Ito karapatan. Yan narinig nyo Di ba? Ang lisensya ng baril ay privilege, hindi ito karapatan. So paano naman ninyo bibigyan yung pugante at mayroon pang lisensyang magdala ng baril, mga kababayan? Di ba? Tama si attorney. Kaya ikaw ba to?
manlabang ka, ulit-ulit ko sinasabi. Kaya tama lang na i-consider siyang armed and Nako. dangerous. Yan, mga kababayan. Kaya tama lang na ituring siyang armed and dangerous, mga kababayan. Mapanganib po yung kalbo na yan. Mapanganib. Oo. Mapanganib si Bato de la Rosa. Oo, ha? Delikado ho yan. Oo. Kaya mahirap pong nagdidikit kay Bato de la Rosa. Baka mapagkamalang kayong NBI, mamaril agad yan. Kaya dapat siguro, baka pwede nating isuggest sa NBI na kung makita nila, hanggat maaari, unahan na nila. Katulad ng ginawa nila sa pagpatay sa mga maraming Pilipino noon, noong panahon ng extrajudicial killing ni Digong, So, paano mga kababayan? Hanggang dito na lang, ha? Kasi alam nyo na, kita-kita tayo mamaya sa Bingador. Lilipat lang ho ako. Lilipad ho ako ngayon, Meron na po akong helicopter ngayon. Bawal na po ako na nagsasakyan. Oo, ha? Helicopter na ho yung gamit ko ngayon para ho siguradong safe tayo. Hindi tayo matambangan ng mga Sara Army. O dahil pinag-uutos na daw ni Sara Duterte at ni Pulong Duterte na tayo ay patayin. O, pinapapatay na daw po ni Sara Duterte at ni Pulong Duterte na di umano'y lahat ng mga BBM vlogger na nasa kanilang listahan. At ako po ang number 1, mga kababayan. Number 1 po ako sa listahan. Tangina mo, Sara. Liga, punta ka dito. Isubo mo nga yung Bibigyan kita ng K na very good. Huwag kang mag-alala. Uuwi kang masaya. At baka makalimutan mo na rin yung pagiging pagiging abnormal mong hayop ka. Hindi ako natatakot. Putang ina yung mga Duterte, hindi ako takot sa inyo. Tuloy mga kababayan. Maraming salamat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!